Annual Income Tax Return or ITR, yan ang laging mga dahilan ng mga freelancer, mga virtual assistant, bakit gusto nilang mag-register sa BIR para magkaroon sila ng ITR. Ano ba ang mga pwedeng paggamitan ng ITR? Number 1, yung top reason para sa visa application, travel goals. Kasi pag freelancer tayo, sa application natin ng visa, considered tayo as self-employed. One of the primary requirements is ITR. So pag yung mga gusto mong puntahang bansa, kagaya ng South Korea or Japan, may visa po yan, maghahanap po sila ng income tax return. Top reason din yung home goals saka car goals. Pag kailangan natin ng tulong ng bangko para sa ating home loan or car loan, one of the primary requirements ng proof of income ay income tax return. So magagamit mo yon. Pero paano ka ba magkaka-ITR as a freelancer? First step muna, kailangan mo mag-register sa BIR as a freelancer. After nun, pwede ka na pong mag-file ng income tax return mo. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Yung iba ko pang nakikita, ginagamit nila sa credit card application yung ITR nila. Meron din naman yung may existing credit card ka na, tapos gusto mo agad lumaki yung credit limit mo. Usually, isang requirement din yung income tax return. Saan pa ba natin pwedeng gamitin ang ITR natin as a freelancer? Share mo naman sa comment section. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.